Hey guys! Good morning! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako, ang nag-iisa na nagmamaganda ninyong Collegiate Guys para maghatid ng latest update and fresh happenings about sa TVJ sa Itbulaga sa loob at labas po ng showbiz. Kaya naman sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking channel, pindutin nyo lang yung subscribe button dyan sa baba at notification bell para maging updated kayo sa mga balita po natin araw-araw. And sa ating masusugid na taga-subaybay, magandang umaga sa inyo guys. Namimiss ko yung mga comments po ninyo, shout out, and maraming salamat sa patuloy pong pagsuporta. Hindi man po kayo madalas makapag-comment na ngayon, pero alam ko na nandyan lang po kayo para sumuporta basta may kinalaman po sa Itbulaga at kinakaharap po nitong hamon at pagsubok sa buhay. Anyway, ang mainit nating pag-uusapan para sa umagang ito mga kadarikas ay patungkol dito sa ipinangangamba ng ilan mga netizens tungkol po sa salpukan ng Showtime at Itbulaga. Meron kasi nagsasabi na sana lang daw pupulutin ng Itbulaga gayong ang Showtime ay palakas na ng palakas sapagkat nakalipat na ito o lilipat na ito sa GMA7. Well, nais ko lamang rin pong klaruhin na kadalasan yung mga ganito pong pangangamba ay mula po sa mga netizens lang. Yung mga hindi po gaanong active, yes, supporter din ng TVJ pero hindi ganoon ka-active at for some reason, ka-OG na hindi po natin alam, baka busy rin sila. Kaya merong pangangamba kasi hindi sila updated kung ano po ang mga nagaganap or nangyayari. And kung papaano po tumatakbo ang EB ngayon. Usually kasi kapag hindi ka nakasubaybay, talagang kakabahan ka, 'di ba, mga kadarikans? Pero yun nga, sabi ko po sa inyo, matagal naman na naglalaban ang Showtime at Itbulaga. So ano pa nga ba ang dapat patunayan ng TVJ at ipangamba nga po ng mga fans? At bukod pa po dyan, kung matatandaan ninyo, ganito rin yung balita, 'di ba? Nung July 1, nung lilipat po ang Showtime sa GTV, baka daw hindi makaporma ang TVJ dahil mas malawak po ang coverage di umano ng GTV kaysa sa TV5. Pero tingnan nyo naman anong nangyari, di ba? Nananatili pong number 1 ng TVJ laban sa 8 Showtime. Ibig sabihin, yung pangangamba noon na kesyo mas malawak ang GTV kaysa po sa TV5, malaking threat para sa TVJ ang 8 Showtime, nauwi lang po sa pangangamba lang. Kumbaga kulang po sa tiwala, guys. So ito po ang kailangan nating palakasin sa sarili po natin. Active man po tayo or hindi for some reasons, tiwala, gawa, kadarikas, pagiging loyal. Kung hindi ka active, loyal pa din. Yun po yung susi dyan. Kasi kung ikaw po'y magpapadala sa pangamba at curiosity dito sa kabila, wala po talaga mangyayari. Doon po talaga uuwi yan kasi mas papaboran mo yung kabila. Pero kung nakafocus ka, tiwala ka, loyal ka, active man o hindi, yung views mo hindi naman malilipat sa Showtime eh. So ano po yung kailangan nating ipangamba? Anyway, dahil nga po sa paglipat na yan ng 8 Showtime sa GMA Network, guys, meron naman tayong mga nabasa na unti-unting nasasakop na ng ABS-CBN ang GMA Network. Sayang kasi napakarami pong artist ng GMA na hindi po napapansin tapos sasapawan pa po ng mga big star ng ABS-CBN di lalo na pong nawala at nawala ng pag-asa na kuminang po ang kanilang mga pangalan. Merong mahuhusay silang artist pero hindi napapansin. Kailangan lang ng big break. Pero paano pa ngayon? Kapag ka nagkataon, sayang din po yung exposure sa noong time kung sarili nilang artist ang nandoon and sarili po nilang programa, di ba? Yung collaboration ng GMA at ABS-CBN na kung saan kagaya ng Unbreak My Heart itong nakaraan, di ba, ang nandun lang naman ay si Gabby Garcia. So, kung teleserye na lamang po sana ng GMA7 mismo yon, lahat sana ng artist na cast ay GMA artist, di ba? And mga rising talents and starlet, di ba? Kasi to be honest, meron pong nakikilala tamang project lang. Kagaya ni David Licauco. Hindi naman malaking pangalan yan, pero dahil nabigyan siya ng break,
nakilala siya. Kung ganong dating gawi lang sana, di kahit po papaano, unti-unti yung mga starlet nila nakikilala, pero wala eh. Parang mga wala pong tiwala sa sarili po nilang artist at umaasa na iaangat sila ng ABS-CBN. Maigi pa nga dito sa TV5, at least wala pa pong mga talents ang TV5 Casino. Unlike dito sa GMA, sandamakmak talaga yan. May mga mahuhusay nga silang artista, hindi na nila napapansin, kaya ang ending hindi na po nabibigyan ng contract kasi walang project. Sabi dito, patunay lang na mas maraming magagaling na artista ang ABS-CBN kaysa sa GMA7. Kaya mas pinaboran ang It's Showtime ng ABS-CBN kaysa gumawa ng sariling noontime show. So yun nga, yung sinasabi natin mga kadabarikads na wala silang tiwala sa sarili nilang artist. Walang tiwala na kaya nilang magpasikat ng artist. Ganon. Sabi pa dito, unti-unti nang nawawala ng papel yung mga banong artista dyan sa Kamuning. Unti-unti nang sinasakop ng ABS-CBN ang GMA with laughing emoji. Kita nyo guys yung reaction ng mga netizen? Pero totoo pera-pera na lang po talaga yan, Kadabarikads. Hindi na po right network na magpapasikat sa'yo. And pinaghandaan po talaga mga Kadabarikads. Sabi nga ng Ogie Diaz, showbiz update guys, bongga sa GMA contract signing na merging ng ABS-CBN at GMA para sa noontime show na It's Showtime. Pero ang nakakaloka, nakasakay sa float ang buong host ng It's Showtime patungong GMA7. Swerte ng mga makakakita sa kanilang mga nagdaraan mula ABS hanggang GMA. Kaway-kaway na dyan. O diba? Talagang pinaghandaan na ready na ba ang madlang people at mga kapumilya? Grabe ngayon, kapumilya. Ang sama pakinggan. Yung paghahanda na ginawa po dito parang nga po mga Kadabarikads, very excited at ito lang yung nakikita ng GMA na makakasalba sa kanila. Sabi nga po dito ni Sky Wizard, believe na talaga ako sa ABS-CBN na walang prangkisa pero kayang pasunurin ang mga may prangkisa with laughing emoji na kung saan ang tinutukoy nga po dito ay ang GMA Network dahil po sa napakalaking balita po na ito. Sino nga ba naman mag-aakala na ang It's Showtime mapapanood sa ABS ay sa GMA7 main channel pa talaga. Biggest rivalry po yan ng network ng GMA. Yung tipo ang dami pong pinagsasabi ni Vice Ganda sa GMA7 pero dahil ang katotohanan GMA ang may kailangan sa ABS-CBN, di lunok na lamang po lahat. Pikit mata na lamang po, tatanggapin lahat ng yon. Kasi wala yun ang katotohanan. Higit na kailangan ng GMA ang ABS-CBN. Samantala, sabi naman na isa pa nating commentor hinggil po sa paglipat ng It's Showtime sa GMA na si Sir Manny Isabela Jr. Magandang gabi. It means malapit na mawala ang kapuso. Magiging kapamilya na ang GMA. Kawawa naman. Samantala, narito naman po ang statement. ABS-CBN, It's Showtime to air on GMA7 starting April 6. Nitong March 20, 2024, GMA Network and ABS-CBN Corporation are thrilled to announce a historic collaboration as the noontime variety show It's Showtime will air on GMA from Monday to Saturday 12 noon to 2:30 p.m. beginning April 6, 2024, araw ng Sabado. The momentous partnership was sealed at a contract signing ceremony held at the GMA Studios, attended by the top executives from both companies, along with the popular host of It's Showtime. Representing GMA Network were Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto R. Duabet Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yolang,
and Senior Vice President for Programming Talent Management Worldwide and Support Group and GMA Films President and CEO Attorney Annette Gozon Valdez. ABS-CBN was represented by Chairman Mark L. Lopez, President and CEO Carlo Katigbak, Chief Operating Officer Kari V. Vidanes, and Group Chief Financial Officer Rick B. Tyne. Each Showtime host Vice Ganda and Curtis Bong Navarro, Jong Hilario, Kim Chu, Ogie Alcacid, Karil Ami Perez, Teddy Corpus, Jugs Jugeta, Darren, Ryan Bang, Ayan Perez, Jackie Gonzaga, MC Lassie, and Sian Dominguez were also in attendance. The unprecedented move reflects the commitment of GMA and ABS-CBN to deliver the top-notch entertainment and serve the Filipino people. GMA Network extends a heartfelt reception to the whole It Showtime family and considers it a welcome condition to the growing list of program offerings for its Kapuso viewers nationwide and abroad. ABS-CBN and It Showtime meanwhile expressed their sincere gratitude to GMA Networks for opening its door and providing a new platform to bring entertainment and happiness to more viewers across the country. We thank our loyal viewers for their unwavering support for almost 15 years and look forward to connecting with new audiences as It Showtimes embarks on a new journey in creating more unforgettable, fun, halian moments together with GMA, GTV, GMA Pinoy TV, and all other platforms it is currently seen. Maraming salamat kapamilya, mga kapuso at madlang people.